Ka-Express, may bagong eksena na naman sa NBA journey ni Kevin Kiambao. At hindi ito usap-usapan lang. Sa isang closed-door scrimmage na ginanap sa Toronto Raptors practice facility, na ayon sa latest sources ay bahagi ng training setup ngayon sa Las Vegas. Nasangkot si KQ sa isang viral play kasama ang NBA veteran na si Victor Oladipo. At sa nasabing sequence, sinabayan ni KQ ang drive ni Dipo, handang humarap at i-contest ito. Pero sa huling segundo, hindi na niya itinuloy ang challenge. At ang resulta, isang poster dunk mula kay Oladipo. Natural, nagulat ang mga nakasaksi. May ilan agad na nagtatanong, bakit hindi tumuloy si Kevin? Bawal ba ang full contact defense scrimmage na yon? O sadyang respeto lang sa isang NBA vet? Sa mga ganitong settings, may unwritten rules lalo na kung ang trainings ay nakafocus sa skill showcase, hindi sa depensahan. Kaya imbis na tumanggap ng unnecessary contact, pinili ni KQ na umiwas. Pero hindi ibig sabihin nito na nagkulang siya. Dahil bago pa man ang poster moment na yon, may nauna ng video si Kevin na nagpakita ng isang textbook perfect jumper sa mukha ng depensa. Isang no drama, all net na tira na nagpaalala sa mga scouts kung bakit siya nasa training camp in the first place. Habang binabantayan siya ng 5 hanggang 6 na NBA teams, bawat galaw ni KQ ay sinusuri. Hindi lang ang highlights kundi pati na rin ang decision making, maturity at control. At kung totoo nga, hindi pa final ang kontrata, then every scrimmage, every play, kahit poster moment pa yan, ay parte ng mas malaking audition. Sa video na ito, susuriin natin ang kabuuan ng incident mula sa Drew League hanggang sa Oladipo moment. Performance ba talaga ito? O may narrative na hindi natin agad nakita? Express, hindi araw-araw makikita mo ang isang homegrown UAP star na naglalaro sa parehong court kasama ang isang NBA veteran gaya ni Victor Oladipo. Pero yan mismo ang nangyari kamakailan sa isang scrimmage sa loob ng Toronto Raptors practice facility, isang session na bahagi ng malawak na workout tour ni Kevin Kiambao sa Las Vegas. Ang eksenang ito, kahit sandali lang, ay nagsindi ng usapan sa basketball community. Sumabay ba si Kevin o umatras sa moment of truth? Sa sequence na to, nag-cut si Oladipo mula sa wing, umatake si rim at andon si Kevin. Nagbabantay, nakapresto at sa unang tingin ay handang i-contest ang dunk. Pero sa huling segundo, umatras si Kevin. Ang resulta, poster dunk kay Oladipo. Tumahimik sandali ang court, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil alam ng lahat seryoso ang eksena. Isang Gilas player, UAP MVP, nakaharap sa NBA champion caliber athlete sa isang full speed play. Pero hindi ito ang buong kwento dahil ilang minuto bago ang poster moment, na unang maka-score si Kevin gamit ang isang precise high arc jumper na swish agad kahit may depensa. No hesitation, no wasted moment. Ika nga sa scouting reports and by ready mechanics. Dito nagsisimula ang mas malalim na usapan. Ang tanong, bakit umatras si Kevin? May nagsasabing perfect play lang ito, ayaw makasakit o makasira ng chemistry sa scrimmage. May iba namang nagsasabing, baka unwritten rule yon sa ganitong mga training sessions. Pero sa mata ng mga scout at analyst, isa lang ang malinaw. Bawat galaw ni Kevin ngayon ay sinusuri, mula decision hanggang execution. At sa kasalukuyan, wala pang firm NBA contract si KQ, pero habang nasa ilalim siya sa spotlight ng Toronto, Las Vegas at sa mga private workouts na pinamumunuan ng Excel Sports, bawat poster, bawat jumper, bawat second sa court, maaaring magdesisyon sa kinabukasan niya bilang NBA player. Ka-express ang mga training sessions gaya ng scrimmage na to ay hindi lang simpleng ensayo. Sa mga ganitong private runs, lalo na kung ang host ay NBA team o agency tulad ng Excel Sports, bawat play ay panibagong resume entry. Ang simpleng pag-slide sa defense, tamang basag play o decision to contest ay tinitingnan bilang indicator ng maturity o basketball IQ. Kaya ang nangyaring poster moment kay Kevin Kiambao kay Victor Oladipo, bagamat visually striking, ay hindi basta kahiyan. Ito ang learning point, context clue, at test ng composure. Sa context ng mga ganitong scrimmage, may unwritten boundaries. Hindi ito all-out game. Hindi ito liga. Hindi ito Gilas versus NBA. Ito ay talent evaluation. Kaya maraming players ang hindi nagbibigay ng 100% sa defense, lalo kung walang permission mula sa coaching staff na magbigay ng hard contest. Minsan sinasadya ng isang player na umiwas para hindi masira ang rhythm ng session o para iwas injury. Kaya ang pag-atras ni Kevin Kiambao ay hindi kabaklaan, ito ay disiplina. Pero di ibig sabihin na wala siyang ipinakita. Sa kabilang banda, pinuri pa nga ng ilang observers ang kanyang mid-range jumper at shooting form.
Isang video ang nagpakita, quick trigger jumper ni Kevin sa harap ng help defense. Ang kanyang kumpiyansa doon, walang pag-alinlangan, masasabing NBA workout level talaga. Sa isang araw kung saan poster ang headline, ang mas tahimik na jumper ang tunay na mensahe, Kevin has the tools. At dagdag pa rito, hindi lahat ng scouts ay naghahanap ng highlight. Mas interesado sila sa kung paano magdesisyon ang isang player sa pressure moment. Kevin made a smart call. He lived for the next day at sa bawat susunod na play, nagkakaroon siya ng mas matibay na case para sa NBA call-up, Exhibit 10 contract o two-way slot. Sa huli ka-express, hindi sa poster na susukat ang pagiging pro-ready. Masusukat ito sa consistency, basketball maturity at kakayahang umangkop sa sistema. And Kevin just passed one of those unspoken tests. Well, sa unang tingin, mukhang simple lang ang nangyari. Isang young Pinoy prospect na posterized ng veteran NBA player. Pero sa mas malalim na pananaw, ang eksenang ito ay simbolo ng pag-akyat ng antas ng Pinoy basketball. Kaya kung umabot na tayo sa punto ng isang UAP MVP ay kasabay ng isang former All-Star sa isang scrimmage sa NBA facility, malinaw ang mensahe, hindi na tayo hanggang Southeast Asia lang, nasa global radar na tayo. Ang participation ni KQ sa ganitong klaseng environment ay hindi na tsamba o talk and gesture, hindi na siya inimbita para lang maging representasyon. Nandiyan siya kasi may kakayahan talaga. At habang tumatagal ang kanyang US journey mula sa Drew League exposure hanggang sa mga private workouts at Toronto Raptors sessions, mas lalong lumilinaw ang narrative. Eto na ang bagong mukha ng Filipino basketball export. At ang epekto nito, domino. Una, sa mga batang player ng Pilipinas, dati kapag sinabi mo, gusto kong mag-NBA, parang pangarap lang. Pero kung makikita nila si Kevin Kimbao na dumaan sa local system, mula sa Lasal hanggang sa Gilas, ay nagkaroon ng tsansang makatapat sa Victor Oladipo sa isang elite workout setting, magkakaroon ng bagong pananaw ang buong grassroots. At pangalawa, sa sistema ng basketball development sa bansa, hindi na pwedeng puro hype, kailangang mag-produce tayo ng mga technically sound, system-ready, mentally sharp players, gaya ng kung paano hinubog si Kevin Kimbao sa ilalim ni Coach Derek Pumarin at ng Gilas Pool. Dahil ngayon, tinitingnan na tayo ng NBA, hindi lang bilang novelty, kundi bilang potential. At pangatlo, sa pride ng bansa. Kahit pa na-posterize, ang katotohanan ay andon siya. Humarap siya at hindi siya tourist. At kahit umatras siya sa contest, bumawi siya sa pamamagitan ng tamang tira. That's basketball IQ, that's maturity. At kung si Kevin Kimbao ay makakuha man ng kontrata o hindi, ang legacy niya ay nakaukit na. Ang unang bagong henerasyon ng Pinoy ballers na sineryoso ng NBA, not just for marketing, but for skill. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.